Ako si Jade Buhoy at narito ang mga nagbabagang balita. Idineklara ng Department of Budget and Management o DBM at ng Procurement Service ang planong paglunsad ng e-marketplace na hangaring magsilbing online shopping platform version ng mga ahensya ng gobyerno. Sa pamamagitan ng e-marketplace, nais nitong alisin ang mahabang proseso ng pagkuha ng mga produkto at serbisyo ng pamahalaan. Mula rito ay titiyakin na ang mga produkto ay nasa mabuting kalagayan o kondisyon upang magamit sa kapakinabangan. Bagamat natapos na ang SIM registration noong nakaraang buwan, talamak pa rin ang scammers na nambibiktima sa pamamagitan ng text message. Ang detalye ng buong balita ni Princess Castro. Sa kabila ng ipinatupad na SIM registration ng National Telecommunications Commission upang masawata ang pag-atake ng mga kawatan gamit ang cellphones, patuloy pa rin ang mga scammers sa pambibiktima. Ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG, aminado silang marami pa rin ang mga biktimang nagsusumbong sa kanilang tanggapan ukol dito. Because it's really hard to detect them pagka-internet na. Kaya nga ang mga scammers, lagi silang gusto nila mag-hide sa anonymity of the internet. And there's no way na talaga pagka yan. Dagdag pa aniya, mas madaling nakapanloloko ngayon gamit ang internet kung saan kahit nakaupo lamang ang mga ito ay maloloko na nila kung sino man ang naisin kumpara sa tradisyong paraan ng krimen noon. Dahil dito, patuloy na nakikipag-ugnayan ng PNP-ACG sa mga telecommunications company sa bansa kung paano ito mareresolba. Samantala, patuloy na pinag-iingat ng pulisya ang mga mamamayan na huwag agad na maniwala sa mga mensaheng natatanggap mula sa mga hindi kilalang numero, partikular na ang mga mensaheng nagtataglay ng job offers at mga imbitasyon hinggil sa pagkapanalo umano sa isang patimpalak. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagbabalik eskwela ngayong taon, nais ni DILG Secretary Benhur Abalos na tiyakin ng mga LGU ang seguridad ng komunidad. Kasama sa mga hakbang para sa iwas peligro ay ang pagkakaroon ng traffic enforcers, barangay tanod, medical personnel at CCTV. Sa nalalapit na pasukan ng mga mag-aaral sa ika-29 ng Agosto, hinikayat din ni Abalos ang PNP at Bureau of Fire Protection na makiisa sa kampanya ng DepEd Balik Eskwela 2023. Kami ang boses para sa pagbabago. Patuloy na magdadala ng mga napapanahong balita. Ako si Jade Buhoy, tumutok sa mga pinakahuling ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Seguridad na ipapatupad sa FIBA World Cup kasado na. DOE pinag-aralan ang kaibahan sa mga presyo ng langis kada litro. PNP-ACG kinumpirma ang paglaganap ng scammers sa kabila ng SIM registration. Senator Raffy Tulfo kwinestyon ng NIA ukol sa kapabayaan sa irrigation projects. E-marketplace ilulunsad bilang online shop version ng gobyerno. Opening ceremony ng FIBA World Cup 2023 nagsimula na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Focus. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga nagbabagang balita. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng Department of Energy o DOE sa mga langis, kanilang tinansya ang bawat bahagi ng binabayaran sa litro nito. Bagamat ito'y base lamang sa common price pump, ang presyo ng gasoline at diesel ay nagkakaiba dahil lumalabas na ang pangkaraniwang presyo ng gasolina ay 71 piso at 85 sentimo. Samantala ang diesel ay nagkakahalaga ng 66 na piso at 35 sentimo.
Base sa pagmomonitor ng presyo ng langis, ang diesel ay may mas mababang presyo kaysa sa gasolina dahil ito'y gumagamit ng CME na bahagyang lubos na mababa ang presyo sa ethanol na siyang ginagamit ng gasoline. Nais ni Senador Grace Poe na paimbestagahan ang dahilan sa likod ng dumaraming scammer sa text. Daniza Lopez para sa Balita. Sa patuloy na paglaganap ng text scams, nanawagan si Senator Grace Poe sa pagsagawa ng investigasyon ukol dito kung saan ipinasa niya ang Senate Resolution No. 745. Kwinestyon ni Poe kung naisasatupad ba ang tuntunin sa SIM Registration Act kung saan layunin nitong protektahan ang mga SIM users sa scam. Ayon kay Poe, kamakailan lamang ay nadiskubre sa isinagawang raid sa Pogo ang paggamit ng libu-libong SIM cards para sa iligal na operasyon. Sa ilalim ng batas, hindi dapat gamitin ang mga SIM cards sa iligal na pamamaraan gaya ng cyber fraud. Humingi si Poe ng paliwanag mula sa telecommunications companies at law enforcement agencies kung paano nakakapagrehistro ang mga scammers gayong ipinatupad ang SIM Registration Act. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Naglabas ng pahayag ng Department of Education o DepEd kamakailan upang bigyang babala ang publiko laban sa mga individual na nagsasabing sila ay mga otorisadong kinatawan o opisyal mula sa School Infrastructure and Facilities o SIF strand ng DepEd sa kanilang pakay na manghingi ng pera o gamit kapalit ng prioritization sa School Building Program o SBP. Ayon sa DepEd, ang mga individual na ito ay walang otoridad sa SBP o anumang iba pang programa ng kagawaran. Dagdag pa nila, hindi kinukonsinti ng kagawaran ang mga ganitong gawain at nagsimula na ang investigasyon para sa pangyayaring ito. Kami ang boses para sa pagbabago. Patuloy na magdadala ng mga napapanahong balita. Ako si Jade Buhoy, tumutok sa mga pinakahuling ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Seguridad na ipapatupad sa FIBA World Cup kasado na. DOE pinag-aralan ang kaibahan sa mga presyo ng langis kada litro. PNP-ACG kinumpirma ang paglaganap ng scammers sa kabila ng SIM registration. Senator Raffy Tulfo kwinestyon ng NIA ukol sa kapabayaan sa irrigation projects. E-marketplace ilulunsad bilang online shop version ng gobyerno. Opening ceremony ng FIBA World Cup 2023 nagsimula na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga nagbabagang balita. Kasado na ang mga panukala ng seguridad na ipapatupad ng Philippine National Police o PNP sa 3 pangunahing venue para sa pagsisimula ng FIBA World Cup ngayong araw, ika-25 ng Agosto. Kaugnay nito ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na nakatakda namang tiyakin ang pagpapatupad ng Stop and Go scheme na inaasahang magbibigay daan sa convoy ng mga delegado ng FIBA habang ang Land Transportation Office naman ang mamamahala sa kalsada at trapiko. Opisyal nang idinaos ngayong araw ang opening ceremony para sa FIBA World Cup 2023 na kasalukuyang ginaganap sa Pilipinas at 2 pang co-host country na Japan at Indonesia. Tunghayan ang buong detalye sa ulat ni Princess Castro. Pinasinayaan na ngayong araw ng Pilipinas ang 2 pa nitong host country na Japan at Indonesia ang pagbubukas ng most anticipated FIBA World Cup event. Ang FIBA Cup sa bansa ay gaganapin sa Mall of Asia Arena sa Pasay City, Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan at Araneta Coliseum sa Quezon City.
habang idinaos naman ng Japan ang event sa Okinawa at sa Jakarta naman ang sa Indonesia. Magtutunggali ang 32 koponan ng mga basketbolista mula sa iba't ibang bansa simula ngayong araw hanggang ika-10 ng Setyembre. Ang mga kalahok ay nahati sa 8 hanay mula Group A hanggang Group H. Samantala, sa ngalan ng Gilas Pilipinas, lumahok ang koponan ng bansa sa ilalim ng Group A kung saan nakatunggali nito ang Dominican Republic kaninang alas 8 ng gabi sa Philippine Arena. Sa kabilang dako, highlight din ng event ang mga anticipated performance sa Pilipinas tulad ni popstar Princess Sara Geronimo at bandang Ben and Ben. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Ang Department of Tourism o DOT at ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ay lumagda ng 5 taong formal na partnership upang palawakin ang mga oportunidad para sa training and upskilling ng mga manggagawa sa turismo upang matugunan ang mga pangangailangan ng industriya pagkatapos ng pandemya. Ang ceremonial signing ng Memorandum of Agreement o MOA ay pinangunahan ni Tourism Secretary Cristina Frasco at TESDA Director General Suharto Mangundadatu kasama ang iba pang opisyal mula sa DOT at TESDA. Sa ilalim ng MOA, ang mga katuwang at katawan ng pamahalaan ay naglalayo na bigyang kapangyarihan ang mga lokal na komunidad. Kami ang boses para sa pagbabago. Patuloy na magdadala ng mga napapanahong balita. Ako si Jade Buhoy, tumutok sa mga pinakahuling ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Seguridad na ipapatupad sa FIBA World Cup kasado na. DOE pinag-aralan ang kaibahan sa mga presyo ng langis kada litro. PNP-ACG kinumpirma ang paglaganap ng scammers sa kabila ng SIM registration. Senator Raffy Tulfo kwinestyon ng NIA ukol sa kapabayaan sa irrigation projects. E-marketplace ilulunsad bilang online shop version ng gobyerno. Opening ceremony ng FIBA World Cup 2023 nagsimula na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.